Hi guys! So for today's video, pag-usapan naman natin kung ano yung beacons. Hindi siya pagkain na yung bacon na, sorry. Basta beacons, ayan, nakita nyo, beacons ay sa dashboard. Hindi lang ako sure, pero parang galing siya sa term na beacons. Ito, nakalagay dyan sa Google, yung ito daw is physical devices which broadcast a radio signal that can be detected by smartphones. So they work when a piece of code is added to mobile apps that enable smartphone Bluetooth technology to detect a beacon specific signal. So I guess dito galing yung term na beacons kasi nga maliit lang siya. But yeah, definitely yung beacons maliit lang talaga siya. So ito yan actually like yung beacons kasi parang explain sa inyo mamaya, but beacons ito yung parang generate siya ng link na kung saan redirect yung kung sino man na mag-click dun sa link doon sa parang profile or content na ginawa nung creator mismo. So, ang very famous yung beacons pagdating sa TikTok kasi yung sa link, yung mga content creator doon na palagi nagsasabi, click the link on my bio. So, doon ka palagi dun sa bio na pupunta kapag may gusto kang alamin. So, yun yung beacons. But I'll show you the definition or kung ano ba yung beacon. So, yung nakita ko yung meaning niya, ito, yung beacons.ai is a free, all-in-one platform with all the tools creators need to build a custom link in bio, grow a fan base, and make more money and sign up today. So, normally makikita nyo siya doon sa mga content creator or sa mga affiliates na gumagawa ng or nagbebenta ng mga product. Kasi may time kasi na hindi mo siya mailagay tulad sa TikTok. Kapag napuno na yung yellow basket, the thing is gumagawa sila ng beacon account which is totally free, and because it's an all-in-one platform and you can always include all the link, and maganda rin siya sa newsletter and sa pag-catch ng email at sa pag-grow ng community. Pagdating naman doon sa mga affiliates, they add yung anong tawag dito, dinadagdag yung nilalagay yung mga link ng mga product na kung saan kapag click din yung link na yun, mapupunta sila sa isang website. Like for example, yung mga Shopee affiliates, what they do is kinukuha nila yung affiliate link nila from Shopee and they kind of post it doon sa dashboard ng Beacon. Halimbawa ito. Itong ginawa ko kasi hindi siya pang affiliate. It's more on profile ng ng isang freelancer because I work as a virtual assistant. Sa mga ngayon pa lang nakapanood ng video na ito, I work as a virtual assistant. So I discovered Beacon as a platform or tool na magagamit natin to feature our portfolio pagdating sa application stage pag tayo mag-a-apply na, or just to showcase the social proof or anything lang. If you also want to grow your community, definitely you can use Beacon para mag-grow ka ng community. So yun lang yung karamihang alam kong purpose ng beacons, but I think there are still a lot of purpose. Mayroon pang mga ibang aspects na pwede mo magamit yung beacons. Okay? Ayan, nilakahan ko ng konti. So, pagdating sa beacons, ba natin dito? Pagdating sa beacons, ang pakagawa mo ng account, which is napakadali lang, just like how you create an account sa different social media platforms, I mean, ito yung bubungad sa'yo. So, what will happen is, magpapakita siya ng parang mock-up. Yan. Pag sinabi natin yung mock-up, parang yung hindi pa siya yari, but parang pinapakita lang sa inyo, parang preview. Ayan, so ito yung itsura. Actually, itong part na ito na nakita nyo dito sa mobile mock up na ginawa ko is yari ko na siya for the first page. So, ang gagawin natin dito sa video na ito, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng parang ganyang style sa akin. Why did I choose or bakit nagustuhan ko siya? Guys, simple lang. The thing is, syempre, virtual assistant tayo. So, dun tayo sa part na kung saan nag-a-apply tayo. Minsan kasi yung mga clients natin, I know they are so busy, and even if they are outside their work, they are like traveling or, just casual day sa kanila na lumalabas lang sila ng bahay, walang ginagawa.
when there is a lot of submissions ng mga nag-a-apply na virtual assistants, definitely they can check over doon sa phone nila. So, I mean, hindi lang sa mga clients natin nangyayari yon, pati sa life, everyday life natin, di ba? Kung minsan, mas madaling tingnan or i-update yung sarili natin sa kung ano nangyayari through our phone, just by simply like putting it out from your pocket or just getting it from the table, and compared sa pag turn on ng computer or laptop, which will take you like a minute or two, depende sa bagal ng laptop mo or sa sa mga kailangan gawin doon, mga ritual na gagawin. So yeah, phone mobility is really like what we need right now kasi time is gold, ang bilis ng oras. So balik tayo dun sa story natin dun sa pag-check ng mga profile ng mga nag-a-apply. Like for example, you sent a an application to your ideal client, then afterwards your client is away from his computer or laptop. So the first thing that he will rely on is yung cell phone. So guys, when you send your cover letter and there's a link included, if that link will be redirected to website, to Canva, it might take a while somehow kasi like for example, if you are starting pa lang tapos yung portfolio mo or yung kung ano mang profile ang gusto ipakita sa client mo na para ma-feature yung ang iyong portfolio, it might take a while for the pages, for the pictures or images to be loaded kasi nga ang bigat nga nung data. What especially if the client is using a phone, or what if kapag yung client mo inopen niya yung phone, what if yung client mo tama, what if yung client mo is inopen talaga, no, inopen niya yung profile mo sa phone, definitely medyo magahang ng konti. So I think yung beacons dito na papasok kasi it will load smoothly sa cellphone ng client nyo if they're going to check your profile. Siguro, yun ang nakikita ko kasi. Parang yun ang nakikita kong advantage of having beacons as a form of your presentation or a profile format na kung saan doon makita yung mga kung anong meron sa'yo kasi nga nag-a-apply ka. So, guys, ito yung mock-up na makikita nyo. Kagagawa ko lang yan actually. So, while I'm recording this video as of this October 19, kakagawa ko lang niya. So, makikita nyo yan. Sa una, mahirap kasi nahirapan ako nung una. Wala akong mayroon naman akong guide na pinanood sa YouTube kaso yun nga maraming pasikot-sikot, and yung guide na napanood ko sa YouTube applies sa pagiging affiliate or yun nga yung sa mga nakikita yung mga content creator na nagbebenta ng mga products and they are including the affiliate link here. So ako naman dito naman sa video na dito naman sa video na ipapakita ko sa inyo, this is something na magagamit nyo as a freelancer or virtual assistant na nag-a-apply. So, beacons. So, paano ko ba ginawa yan? Ang napakadali ay gumagalaw-galaw pa si Teddy Bear dito. Yan. So, ituturo ko sa inyo. Bear with me guys. Napakadali lang. Okay? So, since nakagawa na tayo ng homepage dito, just imagine, assuming na wala pa tayong page na nagawa, so that will be your homepage sa side nyo. Try natin dito yung new page. Yan. Page na tayo. So actually sa page 2, ayan. Sa page 2 kasi usually nakalagay na yung format na ganito. I-check na lang natin, re-edit na lang natin. So pag sinabing header, tanggalin natin yan, mawawala lahat yan. Yan lang yung itsura niya. Pero pag click mo to, i-toggle mo siya, which is yung header, kasama na siya dito talaga. Ang mangyayari is lalabas yung mga template na ganyan. Pero ito kasi nandito na yung nandyan na kasi yung mga content ko doon sa homepage. Pero sa case nyo kapag ay gagawa sa homepage, blanco pa yan. Meron dyan lang blanco na profile picture tsaka yung banner. So always just make sure, i-remind mo sarili nyo na itatoggle on nyo lang siya para lumabas. Okay? So, tingnan natin yung page 2.
Wait lang. So, assuming na nakatoggle on nyo na yung header na unang lumabas, you can still add more blocks dito. So, for example, click natin yung add block. And then, pipili ka dyan. Halimbawa, like, check muna natin dito. Wait lang, guys. So, ito pala yung mga blocks na pwede nyo include kapag gumawa na kayo ng beacons page. So, unang-una na dun yung links. Okay? Ang napaka-importante niyan kasi halimbawa, mayroon kang mga write-ups or anything na mga videos or content na nagawa as a proof na ang you are well-rounded or versatile na virtual assistant, you already produce a lot of contents, you can always like include that link dito. Okay? So, for example, add natin yan. Okay, nag-add na tayo isa. Yan. So, pag nag-add ka ng isa, lalabas siya na ganun. Okay? So, itoggle on mo rin siya. Yan. Pag tinoggle on mo, wait lang. Yan. Toggle off, hindi siya lalabas. Tapos toggle on, lalabas siya. Oops. Yan. Okay? So, nare-reorder din actually siya. Pwede mo ilagay siya sa unahan, actually. Okay, wait lang mamaya pala yan, sorry. So, let's try to add more. So, as a freelancer, hindi ka na magdadagdag ng store dyan. Okay? Kasi nga, wala ka naman binibenta sa client mo. So, ipapakita mo lang naman yung mga contest na nagawa mo. So, pag affiliate ka, if you are watching this video, good for you kasi pwede mong gawin yung pag-add ng store. So, for now, hindi natin gagamitin yan. So there is a lot of blocks that we can add here. So meron ditong featured, merong yun nga yung link and may for the content. So if you have like YouTube account, you can also add your YouTube account or any videos na produce mo. So try natin mag-add. Yun. And back natin. So yun. So ang mapapansin nyo, yung header pala dito, wala siyang parang 6 dots. Kasi hindi siya naisasama dun sa mga blocks na pwede mong i-reorder. Okay? So, kung wala siya, stay lang siya dyan. Sa case kasi natin ngayon, we are doing a page 2. Okay? Kasi nagawa ko na. So, sa case nyo, homepage lang naman yan. Pero sa akin, may page 2 na. So, yung header natin dito, it's like constant siya. Hindi siya magbabago kasi parang siya yung header para sa lahat. Pero, kung ikaw yung gagawa sa ending nyo at bago pala kayo sa beacons, yung steps na gagawin natin dito is pareho lang naman. Nagkataon lang kasi na page 2 na ako kasi nakagawa na ako ng isa. So, sa case nyo, kung home din naman yung gagawin nyo, is pareho naman ginagawa natin. So, always remember guys, it's so easy. Kapag nakita nyo tong mga 6 dots na to, na vertical, pwede mo siyang i-hold and click pa ganon. Okay? Pwede mo siya pagpalit-palitin. Yun. Okay? So, it is called reordering. So, sa pag-reorder, napakadali lang, click, hold, then taas, baba. Okay? So, yun yung doon, kagandahan. And let's try to add more block dito. Okay, so sa content, nag-add na tayo ng video sa YouTube. Pwede ka rin mag-add ng mga music mo. Ito, medyo hindi natin i-discuss masyado kasi for online sellers to and TikTok affiliates or any shopping affiliate people. Okay? Audience building. Ito naman, I know this part actually, pero hindi natin isasama sa video na ito. But this one is more on email marketing. If you are an email marketer, virtual assistant, definitely you can use Beacon to catch or collect emails. So, napakalaking tulong to sa mga email marketers din. Pero sa case kasi natin ngayon, you are a virtual assistant, okay? Applying for a job. So, yun ay pwede-discuss natin. Pero, maybe sa mga susunod na videos, pag-usapan natin to, isama rin natin sa discussion. So, layout, ayan, pwede kang magdagdag ng picture. Try natin magdagdag ng isa dito. Yan. Okay, and balikan natin. Page 2, and then integration. Ito naman, I think medyo technical na ng konti. So, iwan muna natin. Okay?
So, I think nadagdag na natin yung mga necessary tawag dito, necessary blocks na kailangan natin. Okay? So, simulan na natin mag-edit. Okay, halimbawa, eto, si header. So, si header kasi nagawa ko na, pero explain ko sa inyo ulit. So, meron sa free ang subscription nyo, yung walang bayad na beacons, ang meron tatlong options ng layout. Pwedeng classic, yan, or pwedeng, ganyan yung itsura ng classic, parang plain lang, walang banner and anything like that. Okay? Pag portrait, ayan, yung sasambulat yung pinakamalaki, yung mukha yung napakalaki. Okay? Yun yung style yan. Ayaw ko na ipakita yung mukha kong ganyan kalaki. Next, ito naman, pag banner, ito yung mas cute. Para siyang Facebook na maliit. Okay. And then, ang mangyayari niyan, guys. So, guys, ito ay pakita ko sa inyo, hindi itong malaking cellphone na ganyan napakalaki. Ito po yung itsura ng phone. Okay? Phone screen kapag may beacon na kinilik. So, di ko na papalitan to basta ganyan pag banner. And then yung profile picture nyo is just like how you upload your picture sa social media. Just do it, profile picture, ganyan. And for banner, just this size, it's the same with the size ng Facebook cover photo na na-upload nyo. So, ito naman, parang yan, kung square or circle, pipili ka. So, I prefer circle. So, picture size, if you click on this, definitely yung pixel size siya tataas or bababa. So, it's up to you kung gusto niyo. And, try natin to outline. Yan. Ay, lagyan natin ng outline. Maganda yung outline. Yan. And then, yung name, guys, pag click mo, ayan, wait lang. You have two options, pwedeng logo or name. So, since ikaw yung virtual assistant na mag-a-apply, please choose name na lang para mababasa talaga siya. Okay? So, ang tip ko sa inyo, yung pangalan nyo is i-capital letters yung lahat para madaling makita. Yan yung tip number 1 ko para sa inyo. Tapos yung sa bio ninyo, nasa 60 characters siyang yung allotted na pag-i-explain na ginagawa. So, ako nakagawa na ako ng 31. Kung sure ko yung 31. Nilagay ko lang, you're awesome virtual assistant. So, parang ang dating, ako yung virtual assistant mo magaling. Parang ganun. So, sa header text size, pag pinaliitan mo, masyadong maliit siguro. Pag sa cellphone kasi maliit na, medium size, ganun. So, palagi mo i-aim yung large size. Ito na guys, yung social icons. Napakadali. Guys, yung social icons, very no-brainer talaga siya. Napakadali lang. So, it's part of the header block. Ilagay nyo lang yung mga social media pages nyo dyan sa tingin nyo ay ang maganda bisitahin or tingnan ng client. Okay? Kung magulo pa yung Instagram nyo pero gusto nyo isama, ayusin nyo muna. Pero pag hindi pa, wag nyo muna isama. Anyway naman guys, etong beacons naman kasi siya, real time naman actually. So pag sinabi kong real time, halimbawa naka-activate na yung link, na-post mo na kung saan-saan yung link, etong link na to. Wait lang. Yung link na yan, ipopost mo yan, pwede isasama mo sa cover letter, pwede mong i-post sa social media pages mo, wait lang. Or pwede mo siyang i-send directly dun sa email ng application na ginagawa mo para sa kung ano man yung gusto mong i-apply na trabaho. So, pag sinabing real time, yung link na yan, updated siya palagi. Magtanggal ka man dito ng social media account or anything dito na ayaw mo isama. Pag tinanggal mo dito, tapos i-save mo lang siya, automatic, yung link na sinendan mo, mag-update naman yun. So, yung parang siyang website. So, ako, yung sinama ko, Facebook ko, kasi malinis na yung Facebook ko, ang pinopost ko doon puro about virtual assistant. And, yun nga, coaching din ako. LinkedIn, very important yung LinkedIn kasi para ito yung professional, sinasabi ng mga VA na professional social media platform where you can find your clients. Sa TikTok, malinis na rin yung TikTok ko, wala akong mga videos na sumasayaw ako. So, sinama ko na siya. Sa Instagram, malinis din yung Instagram ko. Wala ako doon mga videos na nasa bakasyon ako. Or anything. Pero pwede naman, just remember to always like find time to relax and enjoy yourself. Ang point ko lang is yung syempre kapag yung mga clients nyo, diba, binibisita yung mga social media account nyo.
Syempre yung alam mo yung sinasabi nating first impressions last, 'di ba? So always make sure na kung anong makikita nila doon sa social media na nakalagay diyan doon sa ano mo, sa beacon mo, make sure na alam mo na hindi magbibigay ng negative impression somehow. Kasi nag-a-apply ka pa lang eh. Pinapakilala mo sa sarili mo. Then yung YouTube, okay naman yung YouTube ko. Mga video ko doon is mga coaching din. So okay lang din naman. So depende sa inyo guys kung ano yung isama. So pwedeng Facebook at LinkedIn lang, tsaka Instagram. Siyempre kapag ang social media manager yung ina-applyan yung trabaho, pwede mo isama sa Instagram tsaka TikTok. Yun. Para makita ng client mo yung mga content na ginagawa mo. Right? Tama ba ako? Pero pag video editor ka, siguro maganda isama mo yung YouTube kasi yung YouTube kasi long form content kasi siya ng mga video like 15 minutes, 10 minutes. So, kapag may mga video ko na nagawa, tapos sinama mo sa cover letter mo na please visit my YouTube by clicking the YouTube icon sa Bicos or dyan sa profile ko, definitely makikita niya yung mga video na gawa mo. So, hindi ko na siguro masyado i-explain dito guys yung mga sa design na to. I-play around nyo na lang. Click nyo kung yung color na bet nyo or kung ano ba. Kasi napakadali lang naman kung anong font ang gusto nyo. And this one, ano ba to? Hamburger mini, wait lang. Gets ko na. Pag tabs on top, ibig sabihin, eto, nakiklik-click mo siya. Pero pag hamburger menu, parang ito lang, yung 3 dots. Pag click mo, meron dyan lalabas na page 2. Kasi kung ilang pages yung ginawa niya, okay, doon niya i-click siya. So, mas prefer ko kasi ito para bungad na agad. Ayun lang. And, ano pa ba? Wait lang guys Okay guys, I found something here. Ito pala sa URL, video URL. Ilalagay nyo lang yung URL ng video na ginawa nyo. So usually yung sa videos na ina-upload natin pag mag-a-apply tayo, these are introduction videos. Okay? Maganda ha, in fairness. So introduction video, self-introduction, halimbawa sinave nyo dun sa Google Drive. Okay, I think everyone is familiar naman kung paano i-save yung video sa Google Drive. Tapos isa-set nyo siya as public. Okay? As anyone with link can view that video. Alam niya ng mga ibang VA kung paano ginagawa yan. But if you don't know, and while watching this video, you can ask me and send me a message. I will teach you how to do it. But it's very easy. So just get the link, then paste it here. Okay? So ako, kunyari, dito sa Facebook, kukunin ko yung link. Halimbawa, ito, share ko, then kukunin ko yung link. Ito yung link niya, copy ko siya. And then lagay ko siya dito. Yan. So ito yung page 2 ha. Pag click ko, guys, you don't have to create page 2 kapag maggagawa kayo ng beacons. Nagkataon lang kasi na page 2 ako ngayon kasi meron akong page 1. So sa end ninyo, you are doing page 1 already, okay? So pag click ko dito, pinaste ko, yan lang lalabas. Tapos maglo-load siya, click mo sa labas, ayan na yung video. Ganun. So napakaganda niya, right? Kasi automatic, yung link lang ng video ilagay mo, makikita na yung video dyan. So para sa mga virtual assistant na nag-a-apply, you can include any kind of link kung saan yung in-upload yung video nyo. So, pwedeng Loom link, G Drive link, saan pa ba. Doon sa Facebook pwede rin kapag may nakita yung mga video doon na parang kaso sa Facebook kasi makita ng mga friends mo yung introduction mo, diba? So, siguro for me, yung pinaka magandang platform na pwedeng save ng video, ng self-introduction video is yung Loom. Loom and basta make sure na yung Loom is-set nyo lang na can be watched by anyone na may link. And then yung sa G Drive. Okay? Make sure. So ganun lang. So ito yung video block, guys. Video block. Okay, yan yung video block. And then back natin. Huwag na natin i-save kasi hindi ko naman ito ipapasa. Okay, so images. Napakadali ng images, guys. Maglalagay ka na ng picture mo. Okay? So, pwedeng ang mangyari is ano bang picture ilalagay mo? Di syempre yung mga alimbawa picture ng mga ginawa mong mga content like graphic designer ka, i-upload mo. Sa case ko, try natin mag-upload dito. Kunyari, ito yung ginawa ko, picture ko. Ayan, upload natin. Ay, nakikita pala itong mga in-edit ko ngayon, no? Kasi naka-live yung link ko. So, ayan. Ayan, lalabas yung picture.
Ganun lang kadali. Oo. So guys, nakikita nyo, para siyang website talaga. Although, website kasi masyadong maraming ginagawa ng technicalities. Pero ito, yun yung sinabi ko sa inyo, kagandahan nito is pang mobile siya, hindi siya nagko-consume ng ganong kalaking data. And then kapag binubuksan yung profile mo, for example, naka-Canva ka, it will take time. Pakita ko sa inyo yung account ko sa Canva. So, yan, nakita nyo, kapag mahina yung signal, pero sa US naman, hindi naman mahina yung signal eh. Sa Pilipinas siguro, pag mahina yung signal, ang tagal nito mag-load kasi ang laki ng files kasi niya. Oo, ang laki, super laki ng mga files ng mga pictures na dyan. So, hindi ko naman siya ipapakita sa inyo. Although nakita nyo na, okay, bahala na kayo kung nakita nyo. So, yun yung Canva. Actually, pwede ko siyang kunin yung link. So, ba, kinuha ko yung link niya, tapos ilalagay natin dito. So, yun yung picture ha. Balik na tayo dito sa page 2. Lagay natin sa link, kanyari, yung link. Add new link. Tapos, eto natin ilagay. Saan yung link? Kumpleto nyo ito guys ha, para maganda tingnan. Lagay ng title, lagay ng sa ano yung tungkol dito sa link na lagay niyo. Lagay natin dito ang Glenn's portfolio. Ay, my portfolio na lang. My portfolio. Tapos, please take a look. Yan. And then, yung URL. Lagay mo dito. So, tingnan natin kung walang picture, pero okay na rin. Okay guys. So, ito pala video pala to. Okay. Ulitin natin yung kunyari. Medyo na mali ako dito. Yan. Wait, ito. Para matry natin mamaya. So, yung mga nilagay natin, isang YouTube video ko, pero sa case nyo, ilagay nyo sa Lumha at G Drive. Kasi sa YouTube ata public, makita lahat yung video mo dun. Yung introduction video makikita. Okay. So, next naman yung links. Ito naman yung nilagay ko, my portfolio. Tapos, images yan. So, tapos na yung page 2 niya. Tapos, obserbahan natin. I-check natin. Wait lang. Share. And, so, yan. Page 2 lang ba? Check natin. So, nakopy ko na siya. So, alimbawa, ilalagay mo siya sa tab. Ito, lagay natin. Tapos, bisitahin natin. Ayun. So, yan na magiging itsura niya, guys. Di ba ang cute? Although, hindi nga siya ganun ka-expand sa monitor niya. Monitor ng client nyo. Kasi nga, intended talaga siya for parang small devices, like cellphone. So, ito na yung kaya niyang i-maximize na size pagdating sa laptop or monitor. So, ayan. Di ba ang cute? So, nakalagay na lahat dyan. I-click mo yung Facebook. Tapos, ganyan. Di ba napunta sa Facebook? Tingnan natin dyan. Tapos, saan pa ba? Sa LinkedIn, pag kiniklik, ayan. And, saan pa ba? Ayan, parang ganun din. Same goes with other social media. Then, yan na yung video. Makikita na dyan yung video. And then, ito yung portfolio ko. Ang liit lang niya. Pero, alam ko pa rin yung palitan niya ng design. Discover nyo na lang, play around nyo na lang. So, pag clinic siya, ayan, diba? Ang ganda. Sorry. So, yun. Ito naman, ituturo ko na lang sa next na video. Pero, sa case nyo, halimbawa, wala pa kayo niyan, pwede kayong gumawa sa Canva, tapos kunin nyo lang yung link, ilagay nyo dito. Or, di naman, pwede kayong gumawa ng parang portfolio, tapos naka-PDF, kunin nyo yung link, ilagay nyo dito. Basta nakasave sa G Drive hindi kung saan-saan kasi nga public nakakakita ng ang file na yon. And then, yun, pwede kayong gumawa ng parang folder sa G Drive nyo and then ilagay nyo rin siya dyan yung link. Tapos yan yung picture ko. Ganun na, ganyan kadali. Ang nice, diba? Tapos ito yung unang ginawa ko. And may purpose naman kasi yan. Ay, kung nanood pala, kung nakaabot kayo sa part ng video na ito, punta nyo yung TikTok account ko. Yan yung TikTok account ko. Wait lang. And then, ayan.
Dami ng video ko. Tapos, ito na yung beacons ko. Oo. Pag try natin i-click ha. Tingnan mo, i-click natin. Yan, o. Ayan, bumalik lang naman ako. Tapos yung mga ganyan sa video ko. Okay? So, guys, napakadali lang. Very easy. So, try natin sa phone. Palaki natin yung ano ko. Hi, ang laki ko dyan. Ito, guys. Thank you for the payment. Para makita nyo talaga yung exact size. Ay, ano ba yan? Ala, baka tayo ma-copyright. Ang dami nag-add ng video ko. Wait lang, guys. Sorry po, sana hindi natin na-copyright. Ang dami na nanood, 114. Eto guys, wait lang ha. So halimbawa, nasa cellphone ka na. And then yung kanina nakita nyo sa TikTok ko, ganun din yung itsura niya. Ang pagkaiba nga lang, dito kasi sa screen ng monitor ko nakakita. So guys, ito yung TikTok ko. Ayan, ano ba yan? So yan yung TikTok ko, right? Ayan, nakita yung TikTok. Sa TikTok ko, sa bio, mayroong nakalagay doon na link. Yung beacons mismo, ayan, yung beacons mismo. Pag clinic mo yung beacons ko, ayan, mapupunta siya dyan. Lakay natin, wait lang. Ganyan nakalaki. Oop. Okay, pwede ganyan nakalaki. So, ayan guys. Ayan, hindi pa ako naghilamo, sorry. So, yan yung itsura niya ng beacons. Ayan. O, di ba? What do you think? Di ba ang ganda? Ano napansin nyo guys kung meron kayong beacon? Bukod sa pag-apply, pwede mo magamit talaga siya sa pagiging affiliate din. Pero unahin natin yung purpose kung bakit tayo gumawa ng beacon. Pwede natin siyang gawing parang ano nga yun? Parang portfolio mo. And of course, kapag naka-beacon ka, ibig sabihin, knowledgeable ka sa paggawa ng mga ganito. Mga website, mga platform na ganitong style. So, pwede mong pakita, ipaalam sa client mo na may alam ka sa ganito. Ano ba yan? Itsura ko dyan. So guys, thank you very much for watching my video. And kung umabot ka dito sa part na ito, so kung umabot ka sa part na to ng video, please do visit Facebook at i-follow nyo po yung page na VA Glenn. So I teach a lot of videos here. Anything about freelancing, a virtual assistant, even this kind of video na ginagawa ko, I always try to include what platform or tools that we can use para as a virtual assistant, as a freelancer, okay? Para magamit natin at makahanap tayo ng opportunity online. Okay? So, I think this video i-upload ko rin sa Beacon. And yun lang. And do message me and all my social media platform if you need help or anything. Ask anything. Okay? Bye-bye. Thank you very much. See you.